Kamusta mga kamanwa? Gusto ko sana kayong pasalamatan sa patuloy niyong pagtangkilik sa aking recap. Maraming salamat sa inyo mga idol. Matapos maabot ni Taecyeon ang kanyang antas bilang first-rate warrior, ay nagsimula na itong lumabas para pataasin ang kanyang fame points. Pumunta siya sa mga iba't ibang tao upang makipaghalubilo at sa bawat paglapit nila sa kanya, ang fame points nito ay tumataas. Sinasabi sa kanya ng mga tao na siya ay isang sleeping dragon ng Shanxi, habang ang iba naman ay labis na humahanga sa kanyang mga nagawa. Iniisip ni Taecyeon na sa paraan ng pagtrato sa kanya ng mga tao, para bang palagi siyang minamahal ng lahat. At sa mga oras din na yun, ang kanyang fame points ay nagsimula ng tumigil sa pagtaas, na pagtanto niya na ang halos sa lahat ng mga tao sa Shanxi ay narinig na ang tungkol sa kanya. Matapos ng ilang sandali, binati din siya ng isa sa mga protector ng tarangkahan at nagpapakita sa kanya ng paggalang, at bumati din siya sa kanila. Pero nang makalampas na si Taecyeon sa kanila, bumalik ito sa kanilang harapan at tinanong sila, kung ang mga ito ba ay nagsisilbing mga protector ng 5 tarangkahan ng mga lalawigan ng Shanxi. Nasinang-ayunan naman ng isa sa kanila. Taos-pusong nagpasalamat si Taecyeon sa kanila dahil sa pag-assist nito sa kanya kahit sila ay nasa malayo pa. Sinabi ng lalaki sa kanya na huwag na itong banggitin, dahil ang 3 tarangkahan ay pinapalad na ang pamilya Jin ng Taiyuan ay isinama sa kanilang marangal na misyon. Matapos nito, nagpasalamat ulit si Taecyeon sa kanila at nagpapalam na magpatuloy na ito sa pag-alis. Pero tumanong sa kanya ang mga ito kung pwede ba silang sumama sa kanila na magtsaa. Ngunit siya ay nagpaliban sa kanila na meron pa itong importanteng gagawin at tinuturo ang klinik sa kanila. Lumipat naman ang eksena sa loob ng isang silid ng klinik, kung saan nandoon ang mga kasamahan ni Taecyeon na nagpapahinga sa loob. Habang nakahiga ang isa, nagsalita ito sa kanyang kasama na isang himala na hindi siya namatay sa oras na iyon at sinang-ayunan naman ito ng kanyang kasama. Sumagot ito sa kanya na sa tuwing pinipikit nito ang kanyang mga mata, naaalala nito ang pagkakataon ng ginamit ni Jopil ang kanyang one-palm strike na pag-atake sa kanya. Dagdag pa niya, si Jopil ay isang halimaw at iniisip kung paano niya natawid ang ganung bagay. Nagsalita ang batang lalaki sa kanya na ito dahil si Jopil ay nakaabot na sa mataas na tuktok ng pagiging martial master. Tinanong siya ng kanyang nakakatandang kasamahan na kung siya ba ay seryoso sa ganoong bagay. Na tinutugunan naman ng batang lalaki na kung ibig ba sabihin nito ang katotohanan na siya ay mahina. Pero nagsalita ito sa kanya na hindi ito ang ibig sabihin niya. Nagsalita sa kanya ang batang lalaki na alam nito na siya ay mahina, pero ang totoo nito, ayaw niya lang tanggapin sa kanyang sarili ito. Sa oras na yon, silang dalawa ay tumahimik ng saglit. Nang bigla, ang batang lalaki ay mariing nagsalita na siya ay magiging mas malakas pa ng sobra kay Jopil. Habang ang kasamahan nito hindi umimik sa kanyang sinabi at nagtataka. Sinabi din niya na kapag darating siya sa puntong iniisip ang ganito, nakakaramdam siya ng labis na saya. Napagtanto niya na kung siya ay magiging isang ganap na master ng martial arts sa pinakamataas na antas, siya ay tunay na magiging malakas. Kaya't patuloy nito na sinasabi sa kanyang sarili ang ganitong mga bagay kahit na ang mga ibang tao ay pinagtatawanan siya, pero ito ay isa sa kanyang mga pagpupunyagi upang makamit ito. Habang siya ay tinitigan ng kanyang kasama na siya ay nagbago na, kaya ng mga oras na iyon, masaya silang dalawa nagsalita sa isa't isa na silang dalawa ay makakarating rin sa pagiging malakas. Nang sandaling yon, masaya silang dalawa nagtitigan na makakamit rin nila ang mga ito sa kanilang pagsisikap. Matapos nito, habang patuloy na nag-uusap ang dalawa sa loob at nagtatalo na kung sino sa kanilang dalawa ang mas magiging malakas. Si Taecyeon ay nasa labas ng kanilang kwarto at nakikinig, pero siya ay nagtataka kung ano ba ang kanilang pinag-uusapan dalawa. At mukhang silang dalawa ay nagdadrama sa loob. Sinabi nito sa kanyang sarili na plano sana nitong magbigay ng pamamaalam sa kanila bago pa man magsimula ang digmaan. Ngunit ang timing nito para sabihin sa kanila ay mukhang di tama. Kaya nakapagdesisyon siya na siya ay umalis at wala namang dahilan na makipag-usap pa sa kanila. At dapat na matuwa na lang siya na makita ang kanilang mga mukha. Sa puntong yon, biglang lumapit ang batang babae na si Soyul sa kanya at tinawag siya nito na Mr. Savior. At sa mga oras din na yon, siya ay dinala ng bata sa kinaroroonan ng kanyang kapatid at tiyuhin. Nang makita siya ng mga ito, masayang bumati si Sochun at Yachong sa kanya. Tinanong ni Taecyeon kung kamusta na ang kalagayan ni Yachong.
Habang sinasabi naman ni Yachung sa kanya na siya ay nasa maayos na at matagal-tagal din siyang nakapagpahinga. Sinabi din sa kanya ni Yachung na narinig nito na malapit na magsimula ang malaking digmaan, at tinugon sa kanya na sana ay maging maayos ang lahat sa paghahanda nila para dito. Matapos marinig ni Taekyang ang sinabi ni Yachung, siya ay nagulat at nagpapawis. Iniisip niya na ang dapat lang nakakaalam nito ay ang mga pangunahing puwersa ng pamilya. At kung ang isang tulad ni Yachung, na halos lahat ng oras ay nasa ospital ay nakakaalam ng balitang ito, nangangahulugan lamang na ang halos lahat sa pamilya ng Jin sa Taiyuan ay may alam din ito. Iniisip ni Taekyang na kung may espiya mula sa Mount Heng Sword Sect ang makakaalam ng balitang ito ay tiyak na magiging problema ito para sa kanila. At sa mga sandaling yon, nag-notify ang sistema sa kanya na mayroon nakarinig ng kanyang mga balita at naantig sa kanyang mga ginawa. Gayunpaman, hindi na ito mahalaga para sa kanya, dahil sa lalong madaling panahon ay wala na rin itong kinalaman sa kanya. Nang sandaling yon, tinawag ni Yachung ang pansin ni Taekyang dahil napansin ito na para itong natutulala. Pero ilang minuto lang ay nagsalita rin si Taekyang na mukhang maayos naman ang lahat ng pag-usad sa paghahanda. Sinabi sa kanya ni Yachung na ang labanan nila sa pagitan ng Mount Heng ay magpapasya sa kapalaran ng kanilang pamilya. Sigurado siya na nag-aalala si Taekyang. Pero sa anumang kaso, natutuwa si Yachung na nakuha nito ang gamit ni Taekyang na kanyang naiwan. Sa sandaling yon, ipinaabot ni Yachung sa kanya ang isang dilaw na gamit. Nagtaka si Taekyang kung meron ba siyang naiwan na ganito dahil wala itong maalala na mayroon siyang naiwan. Habang bitbit ni Sochun ang isang gamit na nakabalot sa isang kulay dilaw na tela. Nagsalita si Yachung sa kanya na dahil ikaw ay walang malay, ito ang mga bagay na hindi mo nagawang ipunin. Mas mabuti pa rin na ibalik ang mga bagay na hindi iyo. Matapos nito, nagsabi rin si Yachung sa kanya na buksan na niya ito kung siya ay may pagkakataon na, at kung maaari, gawin niya ito sa isang lugar na malayo sa mga kainahinalang mata. Habang hinahawakan ni Taekyang ito, siya ay nagtataka kung ano ba ang laman ng gamit na ito. Sa puntong yon, nagdesisyon si Taekyang na buksan ito at laking gulat nito nang makita niya ang isang bagay sa loob nito. Nag-notify ang sistema na siya ay nakatanggap ng isang item, at ang pangalan ng item na ito ay Divine Palm of Fire at may ranggo na mataas. Isinaad din sa scroll na ito na ang laman ng scroll ay isang lihim na aral ng Burning Flame Family. Isang galaw na gumagamit ng kapangyarihan ng apoy at init, at may epekto na magbibigay kakayahan na matutunan ang banal na siko ng apoy. Nakatanggap din siya ng Burning Flames Peel, isang uri ng spiritual peel at may antas na pinakamataas na isa din sa mga sekreto ng Flame Family, at ang epekto nito ay mag-ibigay sa kanya ng 30 taon na chi. Pero meron din itong masamang epekto kung hindi niya magagawang kontrolin ang pinakamalakas na apoy na binigay ng spiritual peel, ay magwawakas siya sa isang marahas na kamatayan. At ang panghuli nitong natanggap ay ang Nameless Sword, isang uri ng espada kung saan mayroon itong napakatalas na talam, na hininang mula sa bakal na pinainit sa loob ng 10,000 taon. Matapos makuha ni Taekyang ang mga bagong kagamitan, iniisip nito na dapat sana ibinigay nito sa kanya ang mga kamanghamanghang bagay na ito, nung nagsisimula pa lang siya mapasok sa larong ito. At sa tingin niya na sinusubukan lamang ito patagilan siya dito sa larong ito. Kaya sa isang nakakainis nitong ekspresyon, sinabi niya na hindi siya magpapaloko dito. Pero matapos ang 1 minuto, siya ay naglalaway sa mga bagong kagamitan at sinasabi na mukha maganda ito para sa kanya. Kaya sa sandaling yun naisip niya na kung siya ay magkonsumo ng espiritual na pil at kasabay nito ay matutunan din niyang gamitin ang banal na palad ng apoy. Malamang na makakapagtawag siya ng apoy mula sa kanyang mga kamay katulad ni Jopil. At iniisip nito na maging astig siya dito tingnan. Sa puntong yon, naisip din niya ang kapahamakan na idudulot sa kanyang sarili kung gagamitin niya ang apoy. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili na numero 1 prioridad pa din ito ang kanyang kaligtasan. Dahil sa sandaling magsimula siyang lumihis mula sa landas na yon, sigurado na mapapatay siya. Kaya sa sandaling yon, tumingin siya sa mga notification ng sistema sa kanya na patuloy tumataas ang kanyang fame points. Kaya napag-isipan nito na mag-focus na lang siya muna sa kanyang kaligtasan sapagkat malapit na siyang makalabas sa larong ito sa oras na maabot na nito ang kinakailangan na fame points. Sa kabilang banda, habang nasa ilalim ng madilim na kalangitan, habang ang misteryosong lalaki na nakaitim ay dumalaw sa head elder, nagtanong ito sa kanya kung ang sitwasyon ba ay nasa ilalim pa din ng kanyang kontrol.
Sinabi ng matanda sa kanya na nasa control pad nito ang lahat, at natapos na din niya ang pagtatalaga ng kanyang puwersa. Pinayuhan siya ng misteryosong lalaki na huwag nitong hayaan na maging kampante sa lahat ng bagay. Dahil kung makakahalata ang tusong pinuno ng mas mababang pamilya ng Jin sa kanilang plano, ay tiyak na magiging komplikado ang lahat ng mga bagay sa kanila. Sumagot ang head elder sa kanya na huwag siyang mag-alala sapagkat natapos na niya ang lahat ng paghahanda. Habang ang misteryosong lalaki ay tumatawa sa kanya. Kalaunan ang lalaki ay naglaho sa kanyang likuran, habang ang head elder ay tumitingin sa taas ng buwan at nag-iisip na sa araw na magbanggan ang dalawang dakilang pamilya sa lalawigan ng Shanxi, lahat ng bagay ay sa wakas ay magtatapos, at isang bagong panahon ang magsisimula. At mariing sinabi nito sa kanyang isipan, na sa panahong yon, siya ay magiging pinuno ng pamilya Jin sa Taiyuan at pagsasamahin nito ang lalawigan ng Shanxi at magiging pinuno nito. Kinaumagahan sa lugar ng Taiyuan, sa isang malakas na tunog ng tambol, habang si Taekyang ay nag-iisip sa kanyang kinakailangan na fame points dahil umabot na ito sa 475 ang kanyang nakuhang puntos sa kasikatan. Matapos ang ilang sandali na kanyang pag-iisip at hindi may pinta na pagmumukha biglang naglabas ng notification ang sistema. Sinasabi ng sistema na ang lahat ng mga tao sa Taiyuan ay narinig na ang tungkol sa kanyang chismis. Kaya sa mga oras din na yon, halos hindi maipaliwanag ang kanyang mukha at sinasabi sa kanyang sarili na sa ganitong takbo ng mga bagay, mukhang kailangan din niyang makibahagi sa digmaang ito. Habang ang lahat ng mga taong mandirigma sa Taiyuan ay nagtitipon sa harap ng isang malaking entablado, at ang mga matatandang head elder ay nandoon din sa oras na yon, lumabas sa kanilang harapan ang pinuno ng mas mababang pamilya na si Jin Weiqiang, at sa kanyang harapan ay ang mga magigiting na sundalo ng Taiyuan, at seryosong nakatingin ito sa kanya nang may makisig na pangangatawan. Sa puntong yon, nagsalita si Weiqiang sa kanila na siya ay tatapatan na niya, sapagkat ang kanilang kaaway ay mas marami ang bilang ng mga sundalo at mga martial masters na may mga matataas na antas. Matapos marinig ito ng kanyang mga tauhan, sila ay nabahala at nagbigay ng kaunting takot sa kanilang mga mata. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Weiqiang na wala silang pinagkaiba sa isang lobo na maraming ulo. Dahil ang kanilang mga puwersa ay binubuo ng mga tulisan, mga mersenaryo na sakim sa ginto, at mga bandido na nagnanakaw mula sa iba. At sila ay mga hayop na walang anumang dangal at karangalan. Matapos may bigkas ni Weiqiang ang lahat ng ito, seryosong tumitig ang matandang head elder sa kanya. Habang si Taekyang ay hindi may pinta ang pagmumukha sa mga sandaling ito. Mariing sinabi din ni Weiqiang sa kanila na magiging isang impyernong labanan ito kung saan ilalagay nila ang kanilang mga buhay sa panganib. Hindi niya man maipapangako na makakabalik sila ng buhay, ngunit tinitiyak nito na sila ay magwawagi at sila ang karapat-dapat na makakaligtas. Mariing din niyang sinabi na ilabas nila ang mayroon sila at mabuhay sa laban hanggang sa huling hininga. Nang sandaling yon, nabuhayan ng loob ang lahat ng mga sundalo ng Taiyuan at sila ay nagsigawan ng malakas. Matapos nito, nagsimula ng kumilos ang bawat sundalo ng Taiyuan papunta sa kanilang mga kaaway. Bumiyahe sila ng malayo at naglalakad sa mataas na kabundukan, at kinagabihan matapos ang matinding pagbiyahe, sila ay nagpahinga sa isang madilim na kagubatan. Sa sandaling yun habang sila ay kumakain, narinig natin ang boses ni Taekyang na nagtatanong sa isa pa niyang kasamahan kung ano ang ginagawa niya dito sapagkat dapat itong nagpapahinga sa isang klinik. Pero sinagot siya ng kanyang kasamahan na siya ay nasa pinakamahusay na kondisyon ng kanyang pangangatawan kumpara dati. Sinabi din niya na hindi nito hahayaan na palalampasin ang isang labanan na tinataya ang dangal ng kanilang pamilya, habang siya ay tinutokso ng iba pa niyang kasamahan na siya ay tumakas lang sa klinik para pumunta dito. Pero sinabi sa kanya ni Taekyang na mukha siyang pagod, idinagdag rin niya na hindi pa huli ang lahat at pwede pa itong kumilos pa uwi sa kanilang lugar. Sa oras na yon, tumayo siya sa harapan ni Taekyang at sinabi sa kanya na kung ano ang ibig sabihin nito, sapagkat siya ay si Hyuk Mujin. At isang ganap na lalaki na kaya maglakad ng buong araw na hindi napapagod, na nagbigay naman ng katahimikan kay Taekyang. Matapos nito, inulit ni Taekyang ang kanyang katanungan sa kanya kung hindi ba talaga ito napapagod. At sinabi din niya na kung ibig ba sabihin ni Mujin siya ay nasa normal na kalagayan ngayon. Na sinagot naman ni Mujin nang walang pag-alinlangan na oo. Kaya ng mga oras na yon, inutusan niya si Mujin na tulungan nito ang mga iba na mag-ayos ng kanilang matutulugan,
habang si Mujin ay napalunok ng laway habang iniisip na ang kanyang mga internal organ ay hindi pa gumaling matapos tamaan ni Jopil sa tiyan. Nang mga oras na yon, napagtanto ni Taekyang na wala pa sa maayos na kondisyon si Mujin at galit binatukan ito sa ulo. Habang dumating ang family head na si Waikyang na nagtanong kung siya ba ay nasasaktan. Matapos iyon, lumipat ang kanilang pansin kay Waikyang na may gulat sa kanilang mata. Pagkatapos, nagbigay sila ng galang sa kanya at bumati kay Waikyang. Sinabi ni Waikyang kay Mujin na siya ay umupo sapagkat mukhang wala siya sa tamang kondisyon. Ngunit tiniyak naman ito ni Waikyang na ang kanyang mga panloob na sugat ay ganap ng gumaling. Habang si Mujin ay humihingi naman ng paumanhin sa kanya. Pagkatapos nito, inimbitahan ni Waikyang si Taekyang na samahan siya maglakad muna sa paligid, habang si Mujin ay nasa likod nanginginig sa pawis. Matapos ng ilang sandali, sila ay naglalakad sa paligid ng kagubatan, habang si Waikyang ay nagtatanong sa kanya kung kamusta ang kanyang pakiramdam. Sumagot naman si Taekyang sa kanya na siya ay ayos lang, habang iniisip ni Taekyang na matapos nitong mag-level up at ipamahagi ang kanyang mga status points. Mas maganda na ang kondisyon ng kanyang katawan ngayon kumpara dati. Ikinagagalak naman na marinig ito ni Waikyang, at sinabi sa kanya na siya ay itinalaga sa pagprotekta ng panglikurang bahagi at kakailanganin lamang ni Taekyang makipaglaban sa ilang martial warrior sa kanilang pangkat. Habang iniisip ni Taekyang ang paghinto ng pagtaas ng kanyang kasikatan, ay naisip nito na ito ang magandang pagkakataon para tanungin si Waikyang. Sa sandaling yon, mataimtim niyang sinabi sa kanyang kapatid na siya ay bigyan ng isang misyon. Na nagbigay naman ng pagkagulat kay Waikyang kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Taekyang na dahil ganap nang gumaling ang kanyang katawan, nais sana nitong gumawa ng isang dakilang bagay para sa pangunahing pamilya. Pero sa loob ng kanyang isipan, gusto lamang nito makatanggap ng isang misyon upang matupad ang kanyang gawain at makakuha ng mataas na experience at fame points. Sa sandaling yon, umiiyak na nagtanong si Waikyang sa kanyang kapatid kung ito ba ang kanyang iniisip sa buong oras na ito. Habang sinsasabi sa kanya ni Taekyang na ipagkatiwala na lamang ito sa kanya. Pagkatapos nito, hindi na napigilan ni Waikyang ang maging emosyonal at sinabi sa kanyang kapatid na napakahanga ng kanyang kaisipan at nagpapasalamat ito kay Taekyang. Habang si Taekyang ay nag-iisip kung bakit ito umiiyak, sapagkat hindi niya man gustong gawin ito, pero kinakailangan niyang magmadali at mag-log out bago pa man magsimula ang pangunahing labanan. Pero sinabi sa kanya ni Waikyang na siya ay natatakot na gawin ito. Sa sandaling yon, napuno ng pagkabigo ang pagmumukha ni Taekyang habang tinatanong si Waikyang kung bakit ayaw nito. Nagsalita si Waikyang sa kanya na ito ay nagpapasalamat sa kanyang mabuting pag-iisip, pero mas mabuting mag-focus na lamang siya sa pagprotekta sa kanilang likuran, sapagkat marami na itong nagawa para sa kanila at sapat na ito. Habang si Taekyang ay patuloy na nagmamakaawa kay Waikyang na bigyan siya ng misyon. Pagkatapos, humiling sa kanya si Taekyang na bigyan ito ng isang pagtuklas na misyon o kahit ano. Upang magsuri ng mga kaaway kung may nakatagos sa paligid. Habang siya ay nanginginig, inilagay ni Waikyang ang kanyang kamay sa balikat ni Taekyang at tinawag ang pangalan ng kanyang kapatid. Sinabi ni Waikyang na itinalaga na sa kanya ang isa sa mga pinakamahalagang tungkulin para sa kanila. Na nagbigay naman ng katanungan kay Taekyang kung ano ang mga ito. Habang si Waikyang ay tumingin sa kanya at tumahimik lamang. Hindi nagtagal, sinabi nito sa kanya na ang mahalagang misyon ay ang mabuhay sila. Matapos marinig ito ni Taekyang, siya ay napahinto at nagulat sa kanyang narinig. Hinawakan ni Waikyang ang dalawang balikat ni Taekyang at sinabi sa kanya na gawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mabuhay. Nagsalita si Waikyang sa kanya na kahit na ang pangunahing pamilya ay nasa bingit ng pagkawasak, kailangan ni Taekyang tumakbo ng malayo, upang sagipin ang kanyang sarili. Hindi nagsalita si Taekyang sa kanyang mga narinig, pero pinaintindi sa kanya ni Waikyang na kung ang ugat ay makaligtas, muling lalaki ang puno. Sa isang nakangiting mukha, sinabi sa kanya ni Waikyang na si Taekyang at ang pangalawang nakababatang kapatid nito ay parehong may kakayahang maging mas dakila kaysa sa kanya. Sa sandaling yon, hinawakan niya sa kanyang ulo si Taekyang at sinabi sa kanya na ipaalala nito palagi sa kanyang isip, sapagkat ang kanyang misyon ay ang mabuhay. Habang si Waikyang ay tumalikod na sa kanya at umalis. Sa mga oras na yon, tinitigan ni Taekyang si Waikyang habang ito ay naglalakad paalis sa kanyang pwesto. Kinaumagahan, nagsimula na silang bumiyahe sa taas ng bundok.
Habang si Taekyang ay naglalakad ng seryoso, pero si Mujin ay tila humihingal sa pagod. Habang patuloy sa kanilang paglalakad, narinig ni Taekyang na meron nagsalita sa kanyang likuran at sinabi na sa bilis ng kanilang pagkilos ngayon, sa palagay niya ay makakarating na sila sa Dingxing bukas. Lumipat ang pansin ni Taekyang sa kanya, habang tinitingnan niya ito. Kaya ng sandaling yon, tinanong ni Taekyang ang pagkakakilanlan ng lalaking sundalo. Nagsalita sa kanya ang lalaki na siya ang tagapagtanggol ng ikatlong pintuan, si Kwak Jun. Dagdag pa niya, ipinakilala na nito ang kanyang sarili kay Taekyang dati at nagawa pa umanong nilang mag-abot kamay dalawa. Iniisip ni Taekyang na hindi na niya maalala ang lalaking ito, sapagkat maraming tao ang kanyang nakahalubilo noong siya ay nagpapataas ng kanyang fame points, kaya iniisip niya na isa siya sa mga ito. Kaya sa sandaling yon, humingi siya ng paumanhin sa kanya, dahil hindi niya maalala ang lahat. Dahil sa dami ng kanyang mga nakausap noong panahong yon, na tinutugunan naman ng lalaki na ayos lang at magpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay. Matapos nito, silang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang pagkilos. At sa oras din na yon, patuloy ang lalaki na nakipag-usap sa kanya. Sinabi niya kay Taekyang, na siya ay magiging tapat sa kanyang salita, at sinabi nito na siya ay medyo nabigo sapagkat naitalaga sila sa tungkuling pagbabantay sa likurang bahagi. Dahil pinapaliit lamang nito ang pagkakataon na makagawa sila ng isang dakilang bagay. At binabawasan din nito ang pagkakataon na masasaksihan nila ang Blade of Flower ng dakilang Panginoon. Nagtanong sa kanya si Taekyang kung ano ang kanyang tinutukoy na Blade of Flower. Sinabi nito sa kanya na bagaman ang isang maliit na pinuno ng pamilya at kagalang-galang na tao tulad niya ay nakikilahok sa labanan na ito, ang pag-iral ng Blade of Flower ay kilala sa buong pangunahing lupain. Sa sandaling yon, napagtanto ni Taekyang na ang tinutukoy ni Kwak Jun ay ang Head Elder at iniisip nito na ang matandang yon ay talagang kamangha-mangha. Nagsalita si Kwak Jun na ang isang bayani na ipinanganak noong panahon ng dakilang digmaan ng Orthodox at Unorthodox, at kilala siya bilang isang marangal na mandirigma na hindi tatanggap ng anumang kawalang katarungan. Matapos marinig ito ni Taekyang, naisip niya na ang huling beses na nakita nito ang matanda, ay may hindi magandang pakiramdam siyang nakuha mula sa kanya. Pero baka dahil lamang yun ang kanyang unang beses na makita ito. Dagdag pa ni Kwak Jun, noong bata pa ang Head Elder, umabot na ito sa daan-daang mga master ng martial arts ang napatay ng dakilang Blade of Flower. Kaya sa sandaling yon, iniisip ni Taekyang na ang matandang yon ay napakagaling, at mabuti na lang na tinutulungan sila ngayon sa digmaang ito. Nagsalita si Kwak Jun na habang iniisip nito ang labanan bukas, ang kanyang puso ay bumibilis sa pagtibok dahil sa kasabikan. Habang si Taekyang ay nag-iisip kung bakit nagawa pa ni Kwak Jun na hindi mag-alala sa kabila ng digmaang ito. Kaya nagtanong si Taekyang sa kanya na siguro kumpiyansa kang mananalo tayo, na sinagot naman ni Kwak Jun na nakangiti na oo. Dagdag pa ni Kwak Jun na sigurado siyang mananalo sila at tiniyak sa kanya ang kanilang tagumpay. Sa sandaling yon, nagpatuloy sa paglalakad si Kwak Jun habang pinagmamasdan siya ni Taekyang at Mujin sa oras na yon. Kaya sa kanyang pagtataka bumulong si Mujin kay Taekyang kung sino ang taong yon, habang si Taekyang ay natulala sa oras na yon, hindi nagtagal habang pinagmamasdan niya ang lalaki. Sinabi nito kay Mujin na ang lalaking yon ay isang tao na puno ng positibo sa lahat ng bagay. Pagkatapos nito, sa ikalawang araw ng kanilang paglalakbay, silang lahat ay nakarating na sa Hengshui. At sa araw din na yon, tinipon ni Wei Qiang ang lahat ng mga commander para sa isang pulong. Inaasahan niyang dahil sa bumabawas na supply ng pagkain ng kanilang mga kaaway. Sila ay dadaan sa 4 na ruta na maaari nilang tahakin upang makarating sa Dingxing. Kaya napagpasyahan niyang isa lamang sa mga rutang iyon ang tatahakin ng kaaway. Kaya't nagpasya siyang ilagay ang kanyang mga tropa sa lugar na iyon sa 8 Spring Gorge. Sapagkat ang pasukan ng kanyong ito ay napakakipot at may hugis na parang banga, at may matatarik na gilid, kaya't magandang lugar ito para mag-set up ng kanilang ambush. Bukod pa rito, sa tulong rin ng mga sekta mula sa lower district na pinamumunuan ni Wu Hua, nakapalagay siya ng 100 archer sa gilid ng bangin bago pa man sila makapasok. At pagdapo ng umaga, 300 mandirigma mula sa pamilyang Jin ng Taiyuan, at 150 na tumulong na mandirigma mula sa sekta ng lower district ang maglalakbay patungo sa kanyan. Sa kabuuan, 450 puwersa ang nagtungo sa gorge.
Sa sandaling yon, sa ilalim ng madilim na gabi habang si Taekyang ay nasa tuktok ng bundok, tumitig siya sa malayo habang pinagmamasdan ang kanyang mga kasamahan na pinamumunuan ni Wei Qiang, kasabay din ito ang malamig na simoy ng hangin ay dumadaloy sa kanya. Sinabi nito sa kanyang sarili na kahit na yun na ang huling pagkakataon na makikita na niya ang kanyang kapatid, iniisip nito na hindi man lang niya nabigyan ng maayos na pamamaalam ito. Kinaumagahan habang si Taekyang ay nakaupo sa tapat ng mataas na bundok, nakita siya ng kanyang mga kasamahan na patuloy nakaupo sa oras na iyon. Sinabi ng kanyang tauhan sa kanyang kasamahan kung sa tingin ba nito nagbantay siya ng magdamag sa lugar na ito. Kaya't napagpayahan nila na lapitan si Taekyang upang suriin ito. At nang makalapit sila sa kanya, napatalon sa gulat ang mga ito matapos suriin si Taekyang. Laking gulat ng mga ito nang makita ang pagmumukha ni Taekyang at natakot sa kanyang mukha. Sinabi ni Mujin sa kanya kung ano ang nangyari sa kanyang mukha, at kung hindi ba ito natulog buong gabi. Habang si Taekyang ay patuloy na tumitingin sa kanyang sistema, sapagkat binabantayan nito ang kanyang fame points na malapit nang umabot sa 500 na puntos. Sa puntong yon, sinabi ni Mujin na mukhang nababaliw na si Taekyang dahil parang kinakausap na nito ang kanyang sarili. Kaya sa mga oras na yon, nagtanong ito sa kanya kung ano ang bagay na ito sa kanyang tabi, sapagkat hindi pa niya ito nakita noon. Sinabi sa kanya ni Taekyang na ang mga bagay na ito ay ang martial arts scroll at spiritual pill. Sinabi din niya sa kanya na ang scroll na ta ay magtuturo sa kanya ng isang martial arts na nasa ranggo ng pag-akyat sa mataas na antas. At kung kakainin naman ito ang spiritual pill, madadagdagan ng 30 taon ang kanyang internal chi. Pero ayon sa balita, maaari siyang magtamo ng pinsala hanggang sa mamatay, kung gagamitin ito ang spiritual pill kapag hindi ito nakayanan ng kanyang katawan. Kaya tinanong niya si Mujin kung gusto ba nito kainin. Sumagot sa kanya si Mujin na siya ay okay na dito at busog pa ito. Sinabi din niya kay Taekyang na mag-enjoy siya sa pag-aaral ng kanyang martial arts at magpakabusog sa mga spiritual pill. Sa puntong yon, nagtawanan ang kanyang mga tauhan sa kanya at nagdesisyon na umalis na at sinasabi nila na si Taekyang ay ang sleeping dragon ng Shanxi. Habang si Taekyang ay sinusubukan niyang ipaintindi sa kanila na siya ay seryoso, sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi na niya kailangan pa. Kaya sa oras na yon, nagsalita ang kasamahan niya na parang sila hanggal sapagkat nag-alala sila tungkol sa kanya ng labis. Habang si Taekyang ay hindi umimik sa oras na yon. Matapos ang ilang sandali, siya ay masaya na nag-iisip na kung baka sa normal na kalagayan, baka sinampal na niya ulit si Mujin. Pero ngayon, magiging mabait na siya sa pagkakataon na ito, sapagkat ito na ang huling pagkakataon na magiging leader siya ng kanilang grupo. Dahil malapit na siyang bumalik sa totoong mundo. Ngayon na iniisip niya ito, marami nang nangyari. At ang lahat ng ito ay nagsimula pagkatapos niyang magising sa Crimson Flower Brothel. Pagkatapos, napagtanto ni Taekyang na siguro sa puntong ito, nagsisimula na ang digmaan. Ilang minuto ang nakalipas, lumipat ang pansin ni Taekyang at ng kanyang mga kasamahan sa lalaking si Kwak Jun. Sinabi nito sa kanila na kung pwede ba magsimula na rin sila sa kanilang pagkilos. Habang ang mga pangkat nito ay nakadamit na kulay itim na nakatitig sa kanilang harapan ng mabangis. Sa puntong yon, nagtataka ang kanyang mga kasamahan kung ano ang nangyayari, habang si Taekyang ay patuloy nakaupo at nag-iisip kung ano gusto nilang ay pabatid. Habang tinitingnan sila ni Taekyang, iniisip nito na hindi niya maalala na ang mga taong ito ay nakasuot ng itim na damit, habang ang isa nitong kasamahan nagtatanong kung ano ibig nila sabihin na sila ay kumilos. Kaya ng sandaling yon, tinawag ni Mujin ang pansin ni Kwak Jun at sinasabi na sa tingin niya sila ay nagkakamali, dahil ang misyon nila ay manatili sa lugar na ito, kasama ang ikatlong Young Master upang protektahan ang kanilang likuran. Sa sandaling yon, seryosong nag-iisip si Taekyang na kung ang mga taga-protekta ng ikatlong pintuan na pangkat ay nakatanggap ba ng maling misyon. Habang iniisip niya na hindi ito magiging posible na sila ay magkamali, kaya sa oras na yon, nakaramdam siya ng masama sa kanilang layunin. Matapos nito, nagsalita si Kwak Jun sa kanya na kung ganoon, mukhang magkaiba ang kanilang misyon na natanggap kumpara sa kanila, at sinasabi na siya tila naguguluhan. Ilang segundo, tumayo si Taekyang sa kanyang mga kasamahan at sinabi nito na kung paano sila nagkakamali sa kanilang misyon. Habang si Kwak Jun ay mabangis na nakatitig sa kanyang harapan, at ganoon rin si Taekyang tinitigan din niya ito ng masakit sa kanyang mga mata,
dahil alam niya na ang mga pakay ng mga taong ito. Pagkatapos, hinawakan na ni Taekyang ang kanyang sibat at naghahanda para sa kanilang pag-atake. Habang si Kwak Jun ay mabangis na tinitigan siya ng nakangiti. Sinabi nito kay Taekyang ang kanyang pang-amoy ay masyadong matalas. Dinagdag din niya na kung ganoon, makuwang wala na siyang pagpipilian kundi sabihin sa kanya kung ano ang sinabi sa kanya ng taong nag-utos sa kanya na gawin ito. Sa sandaling iyon, mariing iniutos niya sa kanyang mga kasamahan na magtipon muli sa pangunahing puwersa at patayin silang lahat. Na nagbigay naman ng pagkabahala sa mga kasamahan ni Taekyang. Pagkatapos nito, ang mga grupo ni Taekyang ay nahaharap sa banta ng mga kaaway na halos nasa 20 bilang na katao. Nagsimula ng maglabas ng kanilang mga sandata ang pangkat ni Kwak Jun, habang ang mga kasamahan ni Taekyang ay naghahanda na rin sa pag-atake ng kalaban. Sa oras din na yon, hindi matiis ni Mujin ang naramdaman nitong galit, kaya mariing niyang sinabi sa kanila na paano sila naglakas loob na magtaksil sa pangunahing pamilya. At tinitiyak niyang may kalalagyan silang lahat. Nagsalita si Kwak Jun sa kanya kung ano ang pinagsasabi nito na nagtaksil, at mukhang nagkakamali si Mujin sapagkat wala itong nagawang pag-aalipusta sa kahit sino man, at hindi siya papayag na sila ay mamamatay sa mga mababang uri na katulad nila. Sa sobrang pagkainis ni Mujin sa kanya, sinubukan itong lumapit sa kaaway pero pinigilan siya ni Taekyang at sinabihan na tumayo muna ito sa kanyang likuran. Sa puntong yon, tinawag ng kanyang mga kasamahan ang pansin ng kanilang leader. At bamulong sa kanya si Mujin na bakit ito siniseryoso ang mga kaaway, sapagkat sila ay mga tagapagtanggol lamang ng ikatlong tarangkahan. Dagdag pa niya, sila ay hindi hihigit sa second-rate warrior at sila ay mga mahina mula sa pangkat. Kaya't kaya nila ito talunin ng sila lang at sipay ng kanilang mga puwet pauwi. Pero seryoso na nagsalita si Taekyang sa kanila na sila ay hindi mga mahina. Sapagkat nakikita ni Taekyang ang tunay nilang pagkakakilanlan at pagkatao sa pamamagitan ng kanyang chi. At nakasaad dito na si Kwak Jun ay isang level 40 na warrior. At kung titingnan niya ang halos lahat sa kanila, sila ay mga first-rate warrior. Sa oras din na yon, habang siya ay tumitingin sa kaaway, nagsisimulang magpawi si Taekyang at iniisip nito na sa halos 4 na araw na sila ay kanyang kasama, hindi niya man lang naisip ang katotohanan ito. At masyado siyang nag-focus sa isang bagay para makapag-log out.